Hello po, magandang hapon po. Sa ngayon, dito naman po tayo mag tawag nito magba-vlog naman tayo pero ang topic natin ngayon ay tungkol sa Erwin Tulfo. Balewala lang pala ang lahat ng impeachment ng mga effort natin na mabagong pamahalaan kasi ang mga botante talaga kahit yung pasensya ka na rin, sabihin natin na walang kwentang kandidato naging number one, number two. Yan ang napapala natin dito. So in other words, suma total ay hindi pa rin tayo na mga kokonti, kokonti na tayo mga nakakaalam na mga may alam ang magdedesisyon kung anong kinabukasan ng ating bayan. So nalalaman natin na ang nangyari dito ay yung ano, yung ayaw kong sabihin total nababas naman ako, nagsalita ako ng bobo, ayaw ko na magsalita ng bobo. Nababas naman ako na sa gano'ng sitwasyon ay tika muna ano ba ito nangyari sa aking vlog. Sandali lang po. Ah, bakit kaya? So narinig niyo pa ba ako? Kasi hindi ko nakikita sa sarili ko. Ano ba ano ba ito? Baliktad. O sige, mapaparami lang muna ako. At ang pag-usapan lang po natin ngayon ay tungkol kay sino to, si Mr. Erwin Tulfo at saka si Bongo. Ang tanong natin, bakit sila pa rin ang number one sa survey? Naniniwala po ako sa survey na totoo yung survey. So, anyway, i-restart ko lang ko medyo nagka-problema ang aking kwan dito. Mukhang may tumitira sa akin. Enter. Ayun, bumalik na ako. Hindi ko kasi nawala kasi ako, pasensya na. So anyway, yung topic po natin sa ngayon po ay tungkol po kay Erwin Tulfo at saka si Bongo at saka iba pa. Alam mo, napapansin ko na lahat na ng mga efforts natin, ini-expose na natin ang kamalian ng lahat ng mga taong ito at kung sino na kinikilala natin na may mga ebidensya na hindi dapat karapat-dapat mananalo, number one pa rin. Number two, nasa top five pa rin. So itong pag-usapan natin sa ngayon, ibig sabihin, lumalabas lamang baliwala po yung issue ng pagnanakaw sa budget na may blanco na may Cameral Conference Committee. Baliwala sa mga botante. Sa karamihan I'm saying about karamihang botante. At baliwala pa rin yung impeachment. Nag-impeach na nga, baliwala. Kumbaga, hindi pinapansin ng tao. Karamihan, ang nagpapansin lang nito yung may mga may isip. So, kung sa Facebook naman tingnan mo, mga matatalino kasi karamihan sa Facebook, ang number one sa senatorial survey ay si Heidi Mendoza. Pero pagdating sa itong pinalabas ng Pulse Asia, number one si Erwin Tulfo, number two si Bongo. O, paano natin gagawin natin yan?
So bagong lahat, magpakilala po ako. Ako po si Dr. Engineer Toto Bunyog Kausing at ating pag-usapan himaymay ng katotohanan. At isa rin ay siguro marami ang nagalit sa akin nung naggumamit ako ng salitang bobo. Pasensya na kung nagalit kayo sa akin sa paggagamit ng bobo. Ano pa bang salitang kapalit ng bobo? Walang katalinuhan. So, anyway, I'm sorry kay Miss Estela Luz Kimbo nung tinawag ko siyang bobo at saka kay Jinky Luisto tinawag ko silang bobo. So siguro na lang mahina mahina bang audio, January 7, 8. Subukan ko, subukan ko kung mahina ang audio. Sandali lang ha. Check. Check ko lang. So, hello. Hello. Hello, hello. Mahina bang audio? Hello. O yung malakas naman palang audio. Okay, proceed po tayo. So, ito papakita ko sa inyo yung bago ang mag-usap tayo. Naluluha lang ako kasi birthday ngayon ng nanay ko na namatay noong June 21. Pagbigyan nyo lang ako, ipipresent ko lang ang kanyang litrato at babatiin ko lamang po siya. Ito po yung nanay ko. Pangalawang birthday niya na ngayon na wala na siya sa mundo. Sa nanay ko po ako nagmana ng aking katapangan na hindi po sumusuko na sa laban. At ang laban ko po, ang kanyang quality ay nakipaglaban hanggat sa dulo. Never say never, never say never, never say die, kumbaga ang attitude ng nanay ko. So, nagkasakit po siya, nakumatos siya, tumigil ng pagkain, nawalang gana ng pagkain. Nung siya po ay nabasa niya, napanood niya sa TV, ang balita na natanggalan ng lisensya yung kanyang anak, ako, ng pagkaabogado. So naiyak talaga siya. At hindi na siya bumangon sa kama. So dinala ko siya sa ospital na umabot hanggat June 21. Namatay siya. Nalagutan siya ng hininga niya. At ayaw kumain kahit pinilit ko pero sa kabila ng lahat kino-comfort niya ako kahit nawalan ako ng lisensya pagka-abogado. Sabi niya, andyan naman ang lisensya mo bilang civil engineer. Civil engineer ka naman. Pagkatapos, sabi niya sa akin, ang tumatatak sa utak ko ay abogado ang utak ko. Natanggalan ako ng lisensya pero abogado pa rin ang utak ko. Yun ang sinasabi niya. Nanay ko po ay may pangarap paging abogado pero hindi pinalad, hindi siya nakatapos ng pag-aaral. Nag-first year lang siya sa College of Law sa Mindanao State University, Marawi. Pero tumigil din siya dahil namatay ang kanyang tatay, kumbaga lulo ko. Kaya mula noon, tumigil na rin siya sa pag-aaral. At ang tatay ko naman, gusto niya maging engineer ako, natupad ko. Naging civil engineer ako. Bilang dahil full scholar ako sa Mindanao State University, Marawi, at ako'y nakatapos at naging civil engineer. Pero dahil may angking, sabihin ko na may angking alam ako sa English. Kasi ako po yung isang estudyante, yung tawag din line of one ang grado ko sa English, line of one din sa math, may line of one din sa physics, kumbaga all around. Kaya magaling din ako na editor. Kaya nagtrabaho ako for 15 years as editor, isa sa mga editor diyan sa People's Journal, PIG Tonight, o Journal Group of Companies. So, diyan po ako lumaki at sa panahon na yon po, ay lagi ang nanay ko ang kanyang diwa sa akin ay hindi nawawala. So, ang mga happy birthday in heaven na lang, Mami.
Ang pangalan niya po si Marianita Katoliko Catalunya Kausing. So, ang kanyang ang buong pangalan niya, bali middle name ng kanyang nanay ay De Morito. So, Marianita De Morito Katoliko Catalunya Kausing. So, mga pamilya galing sa Kalinog, Iloilo. So sa father side naman yun, no? Sa father side niya, yun ang galing naman sa pamilya ng Lambunaw tsaka Kalinog. So ganun po ang pamilya ng nanay ko. So nevertheless, happy birthday po, mama, nanay ko. So yan po ang aking sa iyo. Pagtapos at the same time, habang nag-iipon ako ng grupo, ito, pwede na rin ito siguro, ay pwede kong iparinig mo na sa inyo yung kantang nabuo ko kasi mahal na rin ng nanay ko yung aking asawa. At nakakompose ako ng kanta na para sa aking asawa na taga Bohol. Ito po yung kanta niya at akin pong i-share sa inyo. Bago tayo mag-discuss ito po. Namatay nanay ko June 21. Tapos, pero June 10, namatay din ang kapatid kong isa na matandang kapatid ko na babae. So, nung namatay siya, ay 11th day, namatay din nanay ko. Nabalitaan ata ng nanay ko na namatay ang kanyang anak na babae. So, nawalan na siya ng lakas. So, ito na po ang kanta na inimbento ko, impromptu ko ito kinanta at ang mga salita para sa kanta ay nanggaling sa bunga ko na namumutawig, galing sa isipan ko, dire-diretso po, impromptu. At ang mga nota, kinanta ko, ang mga chords, tinira ko ng dire-direkta. So kung ano lang naisip ko na mga pasakalye at saka mga adlib, andyan na po. Pakinggan niyo po. Good morning. I am singing this song. This is an original song that I have just composed now. And I dedicate this to Miss Out. Background yan. Ginawa ko ang kantang ito sa kaisipan na nandoon sa Bien Unido, Bohol, ang bayan ng aking asawa. At may isla ron. Ang akong pinalangga, mauray akong kabuhi, ang akong pinalangga, mauray akong bahandi. Bisag asa pa paingon, ang hisgot aning gugma. Gikan ang tipulong taman pinamgo, tua sa kabantulan nagbaruto. Dito kami naglangoy-langoy, dito po kami nagsilbi-silbi.
Nangako pinalangga mauray akong kabuhis ang akong pinalangga mauray akong bahagi bisag asa papaingon ang hisgot aning gugma gikan lang ti puro taman binanggo tua sa kabantulan nagbaruto dito kami naglangoy-langoy dito po kami nagsilpi-silpi Thank you. That's my original composition. Okay. So, yan po yung ating ito para sa nanay ko, happy birthday po ulit. So, ngayon, ito pag-usapan natin. Ipapress ko po ngayon ang report ngayong umaga patungkol sa pagbalita na number 1 na naman si Erwin Tulfo, number 2 si Bungo. So, ito. Titingnan natin. Number 1. Ayan po, Angat natin, 2025 senatorial preference. Number 1, Erwin Tulfo. Yan. Number 2, sa 62.8%, tumaas pang porsyento niya. Number 2, Bungo. So, si Tulfo, pag-usapan natin. Ito ay sa kabila ng katotohanan na marami nang nakakaalam na siya ay Amerikano na gumamit ng passport. Sa kabila ng katotohanan, nagsisinungaling siya nung sinabi niya siya ay nag-TNT sa Amerika sa loob ng 10 taon mula noong 1986 hanggang 1996. Kasi ang katotohanan, inamin niya rin sa kanyang sagot sa COMELEC na siya ay may passport at naging sundalo mula noong 1988 hanggang 1996. So, sa katotohanan, na binirap niya pa rin si Madam Leni Robredo sa kanyang pagkakampi kay Duterte. So, ngayon, ang pagbira niya kay Madam Leni ay tinawag niya rin bobo. O di ba? Ako, kung ibig sabihin, maraming nagalit sa akin na gumamit ako ng salitang bobo. So, nasasaktan ba siguro si Madam Leni o sa kanyang ginamit na bobo? At tinira niya rin si General Rolando Bautista na siyang sekretary noon ng Department of Social Welfare and Development. Nang dahil lamang ayaw magpa-interview sa kanya, minura niya. At nagtuloy ito sa pagdeklara ng persona non grata ng alumni ng Philippine Military Academy laban kay Erwin Tulfo. At sa kabila rin katotohanan na gumawa rin siya ng fake news na binira niya si Senator Riza Hontiveros na may katiwalian sa PhilHealth na kahit walang kinalaman si Riza Hontiveros. So napakarami pong ginawa niya ng mga kasinungalingan. Kumbaga, siya po ay king of lies. Kasama po ng kanyang kapatid na rin si Rapi Tulfo na wala silang ginagawa kundi mag-BBC sila gumawa ng mga diskarte at ayon pa sa mga report ni Ning Santos, yung mga Tulfo brothers na ito ay nangungulikta ng 600,000 dati sa Bureau of Customs. Sa kabila ng lahat na yun, na mga balita, ay number 1 pa rin. So, yung kanyang kapatid na si Ben Tulfo, umangat pa nga, naging number 4. So, ngayon,
Iyan po ang sitwasyon natin sa ngayon. Nakasampa na ng kaso ng impeachment laban kay Sara Duterte at hindi man lang siya nagsasalita na pabor siya sa impeachment. Bagkus sa totoo lang, dinepensa pa niya ito na ayaw daw niya ng impeachment. At sinabi pa niya na hindi siya pumirma kasi ayaw niya magiging bias. At hindi siya pumirma kasi pag pumirma daw siya, sasabihin bias siya. So, ang ganong katwiran, nagpapakita na talaga palang gusto niyang pirmahan. Kaya lang, ayaw lang pipirman, baka sabihin siya bias siya. Anong klaseng argumento naman yan? So, pahingi tubig. So ngayon, ang ganon din ang katwiran nung iba. Si Bong Revilla, ang kanyang asawa na sila Congresswoman Lani Revilla, si Brian Revilla na Agimat Party List, congressman, at ang kanyang anak na si Jolo Revilla na congressman sa 2nd District, kasi first district na congressman ay si Lani Revilla. Hindi rin sila pumirma. So, gusto na palabasin na sila ay fair. O siyempre naman, gustong bayaran ni Bong Revilla ang utang na loob niya kay Duterte kasi sa panahon ni Duterte siya inabsuelto sa plunder. Okay? Tapos, ngayon naman, pagdating naman kay Bongo, bakit naman umangat si Bongo? Sa kabila ng katotohanan na daming binanggit sa kanya na siya ay kasama sa pagpapatay ng tao. Kasama po siya sa pagbibigay ng tinatawag na na mga reward system. Ang klaro-klaro na mga testimonya ni Las Cañas, testimonya nila ni Matubato, at ang iba pa mga sinasabi laban sa kanila. Pero tipo na walang naniniwala ng mga botante at number 2 pa rin siya. Ano bang nagpapaangat sa kanya? Yung epektibo ba kanyang malasakit center? Na yung aking nanay nga nang na-ospital, wala kaming malasakit center na napuntahan at umabot po sa 2 milyon ang aking ginastos. Para sa aking nanay, may utang pa ko 700 plus thousand sa ospital hanggang ngayon. So, yan po ang nakikita natin. Bakit number 1? 62.8 si Erwin Tulfo, 50.4% si Bongo, kumbaga run-away winner talaga si Tulfo. So, magiging useless itong mga ginagawa nating effort na harangan itong pagiging Amerikano niya maging senador. Wala tayong magagawa. Kung gano'n, ibig sabihin, useless lahat ng effort natin na ipapakulong kahit sino na nakautang, nakanakaw, kakasuhan sino nakanakaw. Wala baliwala po. Ito, si Tito Soto, marami rin itong kasalanan sa Pilipinas. Naalala nyo noon na siya ay kinasuhan din na may sangkot din siya sa droga noon. Na-die down into natural death lang yun. Noong araw pa yun. Pagkatapos, lumalabas pa nga na siya po ang nagpapirma ng affidavit of withdrawal or desistance ng kaso laban kay Vic Soto na kanyang kapatid, kay Joey De Leon at kay Richie De Jorge sa pagkasong pag-rape na rape kay Pepsi Paloma. So hanggang ngayon hindi mamatay-matay yung istorya na yan. And yet despite that, nananaig pa rin siya, number 3 pa rin siya. So, kung titingnan mo, pag pinag-usapan natin ang impeachment, hindi nagsasalita si Soto mula ng araw pa. Si Bongo ay nagsalita rin ito para kay Sara. Si Tulfo ay ganun din, no? Pero more on matitingnan ko nalalabanan si Sara kasi mas gusto nila na magiging presidente si Rapi Tulfo. So, ganun din si Ben Tulfo. Tapos si Pia Cayetano, bakit siya manatili number 1, 2, 3, 4, 5? Tsaka si Bong Revilla maging number 6. Bakit? Ano ba meron sa kanila? Sa kabila ng lahat na alam naman ng tao na kinasuhan ito ng plunder. 'Di ba? Si Pia Cayetano, alam naman ng lahat na kapatid siya ni Alan Peter Cayetano na magdudubli-dubli ng mga Cayetano sa Senado. At ang Tulfo ay magiging triple, maging T3 sa Senado. So iyan po. Ngayon, pagkatapos ni Bong Revilla, si Amy Marcos at least umangat siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Number 7 na si Amy ngayon. Naging number 8 si Ping Lacson. Si Amy naman, isa parang rebuilding sister ito, no? Kumukontra lagi kay Bongbong. Pero nagdeklara na siya na
harangan yung impeachment laban kay Sara. So, ibig sabihin, maaari mo bang sabihin ito na yung mga kakampi ni Sara ay sumuporta kay kay Amy Marcos? Pwedeng sabihin kasi siya lamang ang hayag-hayagan ng sasalita kahit na senador siya ay haharangan daw yung impeachment laban kay Sara. Si Ping Lacson ay neutral ito. Pero number 8 na lang siya, no? Bumagsak sa number 8. Si Willie Revillame, number 9. Pero kita ito mukha ng ating mga kandidat, mga botante. So, it's useless din kung pumasok ako, nagtuloy ako ng kandidato. Wala akong mapapala. Abutin ako Stambul Mayor. Sigurado. Ito naman si Bato de la Rosa, number, siya? Tingnan, ulitin kong bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Number 10 si Bato. Kahit ano pang drama natin, kahit ano pang expose natin kay Bato na arkitekto siya sa mga war on drugs, ay ito pa rin. Ito si Willie Revillame, alam naman natin na nung kanyang pakulo sa Pasig, maraming namatay sa stampede. Hanggang ngayon, nabayaran ba niya mga namatay ron dahil sa kanyang wawawin? Tapos si Abi Binay ay number 11. Umakyat na nga siya. Actually, nasa labas na ito eh. So pagkatapos, si Manny Pacquiao number 12. So bumagsak pa si Manny Pacquiao. So ngayon, ano bang ibig sabihin nito? Pwedeng matatalo si Manny Pacquiao. Ang sumunod, number 13, is si Camille Villar. At pasalamat naman ako, bumagsak na si Lito Lapid. So, yan po ang nakikita natin. Anong ibig sabihin po nito? Naniniwala po ako sa integridad ng Pulsisya at saka SWS. Ang resulta ng SWS kaparihin po ng Pulsisya. So, because of that, at least maganda naman siguro ang blessing in disguise naman na hindi ako sinama sa pagkakampanya kasi magiging useless lang pagkakampanya ko. Pero itong sa ilalim, ito yung complete na resulta. So, number 13 si Villar Camille, number 14 si Lito Lapid, number 15 si Kiko Pangilinan, number 16 si Bam Aquino, tapos number 17 si Gringo Honasan, number 18 si Benhar Abalos, number 18 si Doc Willie Ong, number 19 si Francis Tolentino, number 19 si Philip Salvador, number 20 si Colonel Busita, number 21 si Rodante Marcoleta, number 22 si Manong Chavez Singson, pero wala na siya. So maging number 21 na ngayon si Jimmy Bundok. Sa number 22 si Ariel Querubin. Ay magaling na mama ito. Bakit hanggang dito lang? Si Vic Rodriguez, number, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Number 25 si Ariel Querubin. Number 26 si Rodriguez, Vic Rodriguez. Number 18, si Kibuloy number 18 pa. Nako. Di Guzman Calyudin, number 17. Joey Montemayor, na ibubutok rin ito. Number 19, number 20. Si Franz Castro, number 21. So, Teddy Casino, 22. Heidi Mendoza, 23. Ramos, Danilo Ramos. Gonzales Norberto. Tapado, Michelle Bongbong. Okay. So, ito po yung resulta ng ating naniwala po ako rito. Ang isa lang ang puntos ko rito, kahit anong bangayan ang ginagawa natin dito, kahit anong sigaw ko rito sa mga korupsyon na nangyayari, mukhang hindi lang mo po ako nagsisigaw, marami dyan. So, ito pa rin ang resulta. So, anong mensahe nito? Ang isa lang ibig sabihin nito, na yung mga nagsisigaw sa Facebook ay kulang pa. Wala tayo. Sino ang nakikinig ng mga botong ito? Ito yung mga nakikinig na hindi nakakita ng Facebook. Hindi nga member ng Facebook ito. Hindi nga alam ko ano yung YouTube. So, yan po ang nakakasakit sa damdamin. So, tingnan natin uli. Ilan sa grupo ni Bongbong ang pumasok? Bongbong BBM. Si Tolpo, 1. Soto, 2. Tolpo, hindi yan. Si Cayetano, 3. Bong Revilla, 4. Amy Marcos, 5. Ping Lacson, 6. Tapos si De La Rosa, hindi.
Binay, hindi. Pacquiao, 7. 8 si Binay kasama. 8 na. So hanggang doon lang. 8 lang ang kay Bongbong. So ngayon, ang iba, si Bongo kay Duterte, number 1. Si Bentol po, independent. So, si Willie Villame, independent. So, si Bato de la Rosa kay Duterte, 2. So, yan. Yan pumasok. 2 kay Duterte, 2 independent. So, what does it say? So, ngayon, kung 8 ang kay Bongbong, ito po yung buboto na guilty si Sara kung matuloy ang impeachment sa susunod na Kongreso. So, 8, kailangan pa ng 8. So, titingnan natin sa 8 ngayon na matitira, ilan ba, sino pang iboboto ng mga 8 na natitira? 12 naman na natitira. O, i-check natin. O yun, sa Senators of 19th Congress. So, may 8 na tayo doon na buboto guilty si Sara. O si Chis Escudero, malamang buboto to kontra, to pang-siyam na siya. Si Jinggoy, balimbing ito, buboto to kontra kasi may pera ibibigay. So magiging 10 na. Si Tolentino, hindi na buboto to kasi malalabas na. Si Coco Pimentel, hindi na siya maging senador, wala na. Si Binay, wala na. Si Senator Alan Peter Cayetano ay pro Duterte ito, so hindi natin bibilangin. Si Cayetano ay nabilang ko na. Si De La Rosa, nabilang ko na. Si GBRC ito, buboto ito guilty kay Sara. So, 3 na. So, si Gatchalian, maaring mabaliktad. So, maging 4. So, Senator Christopher Lonsgo, hindi nila makumbinsi ito. Si Senator Rizal Tiveros, maging 5 na ang boboto. Tapos, si Ligarda, maging 6 na. So, si Ruben Padilla, ay pro Duterte ito. Hindi mo boto ito. Si Grace po, wala na. Labas na. Bong Revilla, wala na yan. Nabilang na natin. Si Rapi Tulfo, boboto to kontra kay Sara. So, 8 na. 7 na. So, Joel Villanueva ay paling-paling to. Mukhang boboto kay Duterte to. Hindi ko siya bibilangin. O si Villar, wala na to. Si Mark Villar, ay sabihin natin, 8. O. Si Miguel Zubiri, mukhang Duterte ito. So, 8 plus 8, 16 lang, 16 votes lang ang ano. Kaya na ba nila? O kaya na, 16 votes lang kailangan. So, ibig sabihin sa 16 votes, magigilty na si Sara kung ang kasunod na mga senador ang magdidesisyon kung guilty ba si Sara o hindi. So, yan po ang analysis natin sa ngayon. So, yan lamang po. Hanggang dyan lang muna tayo. At titingnan natin, ang aking puntos lang dito is kahit anong sabi natin, kahit anong bira natin, kahit sinong bira natin, nauwi tayo sa walang kwenta. Bakit? Mas number 1 pa rin ang mga binibira sa Facebook. Sa number 1 sa binaka-bust dito si Erwin Tulfo, number 1 pa rin siya sa survey. Yan po ang katotohanan. So magtatawag na lang ako. Una, magpasensya na lang ako sa mga nagalit sa akin nung tinawag ko na bobo si Luistro at saka si Kimbo. Pasensya na. Kaya wala akong iba makukuhang termino kung ano sasabihin para i-describe mo ang tao na malayo sa katotohanan ang binabanggit. So, si Crispin Rivera, Maya Pagat Panapon, si Sam Daniel, good evening. Si Jason Bungabong, kalukuhan niya yung survey na yan. Naniniwala ko dito, yung problema eh. So, Jimmy Aripagita, magandang hapon. Zenay Tesner, mga umaga. Crispin Rivera, na-post sir pero may audio. Ganun ba kanina yon? Kasi ang problema ko kanina ay nawala. Parang tinira ako ng kalaban. Zenay Tesner, January 78. Bakit mahina ang audio ko sa iyo? Pakilakas mo, volume niyo po. Willio, Sir Toto, go. So, tapos si Mikoy, Toto Kausing, kaya natin to.
los na impeachment, dapat ma-impeach si Bangag. Ay, Andrea Guico, watching from Singapore. So ito po ang aking nakikita ha. Sige lang, patuloy lang tayo kahit walang epekto. Yung lahat ng binabanat natin walang epekto. Ganun po. Well, the best I can do is may nakontak na ko at ayusin ko within the week, isasampa ko na po yung matagal ko nang pinangako na disqualification laban kay Erwin Tulfo. Yan na lang ang huling chance natin. Tapos si Wilsie Hype, mind conditioning survey ng Pulse Asia, Tulfo is out on my list. Marcoleta, Big Go, Bato. So Lolita Livermore, sana mag-isip naman ang mga botante. Dami kasing namimigay ng ayuda kahit maliit, tumatatak sa isip ng mga nabibigyan kasi masyadong mahirap ang buhay ngayon. Daming may sakit, pati mga nasira noon. Virginia Parkinson, ako di ko niwala sa survey. RC Abad, marhay na aga po, Engineer Dr. Toto, Jupiter Pluto po, watching from Saudi Arabia. Virgilia Baguhin, mabuti naman, nagsorry ka, nangampanya pa naman ako sa kandidacy mo, marami akong kasamahan sa senior nagagalit sa iyo. Pasensya na po. Next time, I will try to choose a mga dissenting mga salita po. Crispin Rivera, parang ayaw na po ng pababago ng ibang botante, kawawa ang susunod na henerasyon. Opinion ko to, sabi niya, Engineer Toto, si Jimmy Bundok, tinira ni Vice Ganda, sumikat lang daw dahil sa gusto niya ipasara ang ABCBN. Kumukuha ng eksena si Jimmy Bundok dahil gusto magsenador ay DDS Group. Okay, at Virginia Parkinson, happy birthday Mrs. Kausing, may you rest in peace. Salamat po sa pagbati sa nanay ko. Rio Silada, happy birthday po in heaven sa nanay mo, Kabunyog at Tony Toto Kausing. So Crispin Rivera, happy birthday po sa inyong mami in heaven. Charles Mendoza, happy birthday po. Happy birthday mami in heaven. Salamat po. Virginia Kalinsag, ginagawa ng Pulse Asia yan para sa dayaan sa 2025 election, bayaran na survey ang Pulse Asia kung sa mga malls, palengke at kalye, mga para masampal kayo ng taong bayan, hindi kayo naawa sa mga mahirap. Charlie Mendoza, alam ko mabuti kang tao, Sir Toto. Opinion ko to, happy birthday kay nanay. Ganon din talaga magulang, hindi talaga makalimutan yan. Salamat po. Sabi naman ni Polo Carpio, liwat ka kay mother mo, Engineer Toto, happy birthday in heaven. Noel Perez, I'm not surprised, sobrang talino ng Filipino voters, ang lalim mag-isip. Tapos may salitang hi. Marilo Fabian, good afternoon po, Dr. Toto, iwasan na lang po sana gumamit ng bobo sa title para maiwasan masaktan ang loob ng pinatungkulan. Mas okay po siguro, Dr. Toto, kakaibang opinion nila sa iyo. Okay po. Ako nga hindi nagalit kay tawagan akong kalbo eh. Saan ba mas masama tawagin kalbo o bobo? Okay na sa akin kay tawagin ako bobo. Walang problema po sa akin. Marilo Fabian, happy birthday po, Mami Kausing in heaven. Jakir, hello po. Watching from India. So, Jakir, I'm new here. Salamat po, Jakir. You're watching from India. I hope you can learn sufficient words from Tagalog. Cassandra Daisy, happy birthday po sa mami. Junior Plaga, kanta ka iniilonggo, Brad. Oo, sa sunod, mabugnaw ang lasang. Mabugnaw ang lasang nga akong ginpuyan. Amy Viray, kung sino pang Amerikano, siya ang number 1. Teresa Verina, papaano makapasok ang Binay sa 12 senators? Hindi naman siya kilala sa buong Pilipinas. Marilo Fabian, tila mind conditioning itong survey. Willie Yu, tuloy po sa Senado. Toto. Cassandra Daisy, sabi ni Atty. Libayan, sinubukang kumuha ng mag-survey, super mahal daw. Kaya hindi na tinuloy. Kaya maaring sabihin natin bayad ang survey. Ang problema kung nakaka-align sa COMELEC. Ramon Lumibaw Jr., maray na hapon sa mga Bicolano. Mas marami ang bubutante. Ayun nga, problema natin, no? Betong, bayaran yung gumawa ng survey. Ronald RTB, wala naman talagang mga kwenta yan sa mga Senado, mga yan. Betong, binayaran ng mga gumawa ng survey. Christopher Talabukon, magandang hapon, Engineer Dr. Toto.
Kausing watching from Cabiao, Nueva Ecija. Oh, Cabiao is my second home. Kasi diyan may lagi ako natutulog diyan. Umuwi ako diyan sa Barangay San Carlos. At lagi ko iniikot-ikot ko yung buong Cabiao. Pupunta pa ako diyan sa bayan. At doon ako sa sa anong tawag doon sa San Fernando Sur o Fernando Norte o anong kwan. Basta mga pamilya Santiago ang aking mga kaibigan diyan. Tapos magandang hapon, ginatuto ni Besia si Christopher Talabukon. Tapos si Pimaco Bantiling, file disqualification. Yes, ipapay ko na po yan. That's the only hope of our land. Antonio Grino, good people in general housing, hindi po ako nanimala sa survey na yan. Nagbabayad siguro mga yon. Nikolay Ruskov, good PM attorney housing, karamihan po diyang survey firms ay bayaran. Kumbaga tinatawag na fly by night daw. Well, let us see what does it take. Kasi may balak po ako mag-file ng petition sa Supreme Court na bawalan na itong mga survey kasi wala silang pinakitang basihan paano nila na tanong mga tao. Hindi naman nila disclose kung sino-sino mga tinanong. Kasi magkaroon ng paglabag sa Data Privacy Act. Titingnan natin. Ferdinand San Juan, magandang hapon po ito ni Dr. Tabunyog, Katotok Housing, mabuhay. Nikolay Ruskov, kung anong resulta ng mga survey firms, kukunin po yan ng Comelec, parang rubber stamp. Sa Crescento Jesus Memento, bonjour from France. Bonjour. From umaga pa lang ngayon sa France. Frank Aquino, konti lang ang nakakaalam. Buongiorno, gani umaga rin sa Italy. Konti lang nakakaalam na Pilipino ang politika sa Pinas, 20% lang, 80% ang walang alam. Kaya nga talo tayo, no? So, ibig sabihin, pag ako'y tumakbo, pag may pera ako, doon ako tututok ng kampanya sa mga kabukiran. Doon ako. Kasi iyon ang mga walang internet. So, man is paraiso. So, isang solusyon siguro ay turuan natin lahat ng mga farmers kung paano gumamit ng internet. So, bigyan natin sila ng cellphone. Mag-donate tayo ng cellphone kahit yung mga hindi naman kasyadong kamurahan para marunong sila mag-Facebook, mag-YouTube. Ganon siguro ang pinakamagandang project para naman matututo sila paano mga farming nandyan, paano pagtanim na kung ano-ano, at saka matututo rin sila kung ano mga politika na nangyari sa bayan. RC Abad, nagpapahiwatig lang na mas marami pa rin ang mga botante ang hindi nag-iisip ng tama. Opo, ganon din po ang kaisipan ko. Raul De Leon, Q, GR, anong wala, Silvi, 70% ng mga Pilipino pabor sa impeachment. You are propagating the DES bayad. Opinion mo lang po yan, Mr. Raul De Leon. Loretta Grande, sayang naman dati pa kita kinakampanya, sana mabago ng isip ng mga Pilipino at bumoto ng tama. Tapos Nikolay Ruskov, sabi nga ng Panika Percy, ay lapid, wala ang mga daw, pag magtatanong sa kanya, kahit nagtanong, ako rin wala pa rin nagtatanong sa akin. Sa inyo, may nagtanong na ba sa inyo kung sinong iboboto? Si Erwin Tulfo, Jigger Yarte, hindi ako niwala sa survey. Tapos Vani Ugnuf, Jigger Yarte, Nicky Hador, Inyo Alejandro, Johnny Bunagon, Roel Mananis. Parang baga, wag na tayo mag-eleksyon, paggastos pang eleksyon idaan na lang natin sa survey kung sino panalo, parang gano'n. So anyway, I'm just hoping that these surveys must be sana hindi po totoo. Malungkot naman sa survey na sa unahan parang hindi dapat manalo. Cynthia Gabriel, no on celebrity, no Tulfo, no boxers, no trapos. Pero kung sa celebrity, si Pacquiao number 12 ba? Diba? Pastor Araya, Shalom, Hermes Villuso, good PM attorney. So hanggang dyan na muna tayo po at magandang hapon po sa lahat. At marami pa tayong gagawin panghanap buhay. Magandang hapon po.